ng may dangal. Kawawang cowboy riding through the crowd, dreaming of tomorrow, singing strong and loud. For the ones you love, for the food on their plate, someday everything will be okay. Peace lang mga kaibigan, mga viewers, Kawawang Cowboy Vlogs na gawin po muli dito sa Dolomite Beach, kung saan po, alam naman po natin, ito ay during the time of former PRRT po, and napapansin nyo po sa aking likuran. So ito po yung main entrance ng Dolomite Beach, So kasala po yung nagkakaroon ng renovation dito. So dati po kasi yung nakalagay dito ay kahoy, Ngayon, pinalitan nila, tingnan natin kung ano yung materials dito, So ito po yung materials ngayon. It looks like, ito po, it looks like a wood, pero siya po ay matibay. So panglaban po siya sa alat, tubig alat, then sa ulan, at saka ika nga sa kung ano mga sakuna na natural disaster na na pwedeng talagang ika nga mangyari dito sa Dolomite Beach. Kaya mapapansin niyo po, ikutin ko po yung camera, So ulitin ko po, yan po yung main entrance, hindi mo na pinadadaanan, pero sa gilid po dito meron pong ika nga taanan siya talaga, And ito pong pinapakita ko naman sa aking likuran. So yan po yung ika nga yung comfort room, public comfort room. Hindi po natin alam ngayon kung talagang pinapagamit na siya. And ikutin ko po, yan po yung kabuuan ng Dolomite Beach, So siya yan. And ang dami pong haka-haka noon, ang dami mga sinasabi, ika nga itong Dolomite Beach na ito hindi tatagal. Isang bagyo lamang ay masisira na raw. And ito po, iikutin natin, pupunta tayo dun sa dulo, dun sa may yan yung pinapakita ko sa akin likuran. Yan po yung US Embassy, Yan tayo magsisimula ng tour natin hanggang papakita natin itong dagat, at saka kung talagang nabawasan itong Dolomite Beach, malapit po dyan sa karagatan, dyan sa Manila Bay. Okay po, samahan nyo po ako at magtatanong-tanong tayo yung mga willing na magpa-interview dito sa lugar na ito. Ito po ay update lamang ngayon dito sa Dolomite Beach. Okay po. Ito po mga kaibigan, mga viewers, mga kauragon, Kawawang Cowboy Vlog. Simulan po natin dito sa landmark ng Dolomite Beach, Ipakita natin muli and tingnan natin kung ano yung masasabi. May mga tao dito, interviewin natin. Okay, ito yung malaking batong. Ito yung landmark ng Dolomite. Are you a Filipina? Filipina or a foreigner? Korean? What? Can you speak Tagalog or English? You're from Myanmar. Myanmar. So Myanmar before is Burma. Am I right? Yeah. Yeah, okay. Nice to meet you. I'm Rodel, Kawawang Cowboy Vlogs. So you are my YouTube channel. How are you? What is your name? Raisin. Oh, Anna? Come again? Huh? Raisin. Raisin. I'm Kuya Rodel. Korea. Raisin. Raisin. Raisin, and you are? Christina. Christina. Oh, your name is just like a Filipina. So, how long you will stay here in the Philippines? About 4 years. 4 years. So, can you speak a little Tagalog or no? No, If I say, ang ganda mo, do you know the meaning? No, I just know. But you know the meaning of beautiful? No. No, I beautiful. just know salamat po. Salamat po. Salamat po in English is thank you. So, if I say beautiful, maganda ka, and you are good looking girl, Maganda ka. maganda ka, and you are also. Maganda, thank you. Salamat So po. this is update for my YouTube channel, So this is my YouTube channel. If you have time, you can search in YouTube. This is my YouTube. All social media platform I have, So can you say something about Philippines? How do you find Philippines? What can you say about Philippines? Or let us say, what can you say about Dolomite Beach? Most people from here are friendly. Friendly. Yeah, they are sweet. Yes, sweet. Just like your smile. Your smile is very sweet. Do you get it? Okay, you stay here for 4 years in the Philippines? We will stay here about 4 years. years. For what? For studying or For studying? You are studying in what university here in the Philippines? I will study in Adamson University. Adamson University, good. Oh, Adamson University, one of the good when it comes to engineering course. So you are engineering student? No,
psychology. Psychological. So you have to psych me. And you are also studying here in the Philippines She's here for work, for job. for working. Yeah. So what kind of work do you have here in the Philippines, or you just applying only? Applying. I really can't do. Huh? She can speak. She can't speak in English, but Can understand. Yeah. Chinese only. Yeah. So I know a little Chinese. I know Zaijian. So ni hao ma. Okay. How? Can you excuse me for now because I want to see, see my viewers. This ito po mga kaibigan, mga viewers. Ito po yung landmark. Thank you and thank you again. Thank you. This is the landmark of Manila way po Dolomite Beach. So alam naman po natin na ito ay produkto ni former PRRT, ano? Ayan po siya. Okay. And she is also a Myanmarese. Hello. How are you? Can you speak English? Yeah, how are you? I'm Kuya Rodel. I'm a Filipino and you are Myanmarese. And before that is Burma. I'm right, Burma. Myanmar is different. Burmese. Okay. Thank you. Okay, thank you. Eto na po mga kaibigan, mga viewers. So, ipakita po natin na medyo tumagal tayo dun sa mga Myanmarese. It looks like Filipina rin po, ano. Pero ito po, papakita natin dito. Yan po pinapakita ko, ano. So, close up natin. So, yan po ay US Embassy. So, sisimulan natin dito yung ipapakita natin na ano-ano. So, nung pong time ni former PRR dito po lagi pong malinis ito. So, I'm not saying na yung time naman ngayon ay hindi ito nililinis, pero in fairness po, ano, so medyo po may dumi ngayon dahil talagang nag-high tide na. So, yung mga dumi na galing dyan sa dagat na yan, dito pinapadpad sa Cebu, dito sa beach, sa Dolomite Beach. So, ayan po siya. Again, US Embassy. And ito po yung Manila Bay. And mapapansin nyo po dun sa dulo, ano. So nagtatambak po dyan ng mga close up po, ano. So nagtatambak po dyan ng mga buhangin. And ang plano po dyan ay reclamation area po yan. Gagawin po yan, lalagyan niya ng mga bahay. And hindi pa natin alam kung mag-building kaya ba o ika nga ibang mga establishment na mga katamtaman lang po yung ika nga taas, ano. So ito po ngayon ang Dolomite Beach. Papakita ko hanggang doon po yan. So nung iniwan po ito ni former PR, dito po ay nakarating ng I think phase 1 or phase 2, ano. So hindi na po nadagdagan. Ika nga hindi ko naman din pwedeng sabihin na pabayaan o hindi lang po, ika nga wala pang time siguro. Wala pang time ang pamahalaan ngayon. So interview pa tayo and baybayin natin itong Dolomite Beach, ano. So inuulit ko po, ito noong sabi nung ginagawa pa lang ito dahil 100,000 po ang presyo nito. Sinasabi ng mga kababayan natin, ano, wala yan, hindi yan tatagal. Yan ay aabutin lamang ng ilang buwan, isang bagyo lang, wala na yan, iba na yan. Okay. Sir, ma'am, okay lang ba? Vlogger po ako, hindi ako nagpagkalala sa inyo kanina. Okay lang ba interviewin ko kayo? Mapapanood kayo sa aking YouTube channel? Okay lang. Sir, dahil po sa ika nga gulo sa ating politika ngayon, ano, so napadpad po kayo dito sa Dolomite Beach. Bakit po? Tinatanaw namin yung sistema dito. Yung sistema. Pero saan po bang, ma'am, halika po, sama kayo. Ayaw mo. Yung sistema ng alin? Sistema ng sinasabi nilang Dolomite. So ibig sabihin first time mo to. Din, Kasabay mo yung mga yung mga Myanmarese doon in-interview ko, muntik na ako mawala ng English. Mga Myanmarese kasi kala ko Pilipina, kamukha kahawig din natin Pero ando doon sila. Ako naman is okay naman siya. Okay naman siya, Ano yung masasabi mo nung ginagawa pa lang ito ni former PRRT na sinabi, isang bagyo lang yan, isang matinding bagyo lang yan, bumaha dyan, mawawala yan.
Pero hanggang ngayon, nandito. Dito pa. Siguro, ano lang sila. Kulang lang sila sa tiwala ng ginagawa ng ating gobyerno. Oo. Okay, sir. Sir, pag may time ka ha. Sige po, thank you. Oo. Pero anong masasabi mo dito sa Dolomite Beach? Sa ngayon, ito, yan. Ano naman, malinaw naman sa isipan mo sa paningin. Okay naman siya. Maganda naman siya. Anong probinsya niyo, sir? Buhol. Bohol. Ako, ang dami ko dyan. Yung ano ko, ang apelyido ay Marpe. Tapos Ligason, mga kaibigan ko nandyan, pare yun. Mga pare. Oo. Ligason, tapos si Libot. Yan, Father Pilimon Libot, Father Christopher Ligason, mga pare, mga kaibigan ko dyan. Thank you, sir. Thank you, sir, ha? Thank you, sir. Okay. Ito. Ikaw, ma'am, ayaw mo talagang makita sa YouTube? Ito na po mga kaibigan, So, ito. Babaybayin natin ito hanggang doon para makita natin yan. Ate, halika, interviewin kita. Ano pangalan mo? Ako si Kuya Rodel mo. Halika. Halika, okay lang. Hindi, okay lang ito. Interview mo lang dito sa sa Dolomite Beach. Halika na, huwag kang matakot. Bakit tayo? Bakit takot yung mga to? Ayan po mga kaibigan, medyo natakot po yung ating may interview. Hindi ko naman sila kakainin. So, ayan po, nung po kasing ma-share ko lang po. Nung po kasing ika nga panahon nung nakaraan So, meron po siyang inassign dito na iba't ibang sangay ng gobyerno na halos everyday naglilinis po dito. So, yun po yung proseso nun. Pero, mahirap po kasi magkumpara Hindi ko po alam ngayon kung ano naman yung sistema kasi kung mapapansin niyo po, nung time nung nakaraan, wala pong ganyan. Laging malinis po yan. Pero sa ngayon po, dami talagang dumi. O di kaya baka talagang bago lang ito, baka kaninang umaga naman. Pero aalamin natin dun sa Badya kung ano naman yung sistema dito. Ito, ano'y natin sila ate. Ate, pwede ba kayong matanong? Nagbablog po ako. Okay lang po, ano pong province nyo? Dito ate, baka mabasa. Kapis. Kapis? Apo. Oo, ako naman Bicolano, ako si Kuya Rodel nyo. Kasa po, Kuya Rodel, kasa mo. Okay. Ate, halika, interviewin ko kayo. First time nyo ba dito sa Dolomite Beach? Yes. Oo. Ngayon, pare-pareho kayong taga-Kapis. Ano po yung Kami po yung kapis. ano po yung masasabi nyo dito sa Dolomite Beach? Ikaw ate. Uy, Hindi, yung masasabi nyo lang dahil first time nyo dito, ano yung masasabi nyo? maganda po. Oo. Pero mas maganda sa probinsya. Kasi Mas- yung tubig namin doon, hindi ganyan. Ay, pero nakita nyo dito yung picture na na dati ay punong-puno ng basura ito. Opo. Oo. Ngayon po meron ng cleanliness at saka parang maka-arrange na. Makikita nyo doon, mayroon diyang picture. Yes. Diyan yan ang pinaka-landmark. And ang sabi-sabi kasi ganito, nung ginagawa pa lang ito, isang bagyo lang daw ito, na malakas na bagyo, wash out daw ito. Pero hanggang ngayon nandito. Ano yung masasabi nyo doon? Sa haka-haka na yon. Haka-haka lang yun, wala naman tayong magagawa. Kaya Ay, ganun. baga kung anong para sa atin talaga, at saka iniingatan din naman ng taas yun Oo. para sa atin. Okay. Pero bakit nandito kayo ngayon sa Nag-a-apply ba kayo ng trabaho? Opo. Yes, abroad. Abroad? Ito po yung aking YouTube channel, So mapapanood nyo po yung video na to sa aking YouTube channel, ha? Okay. Thank you very much, ha? So kahit nasa abroad kayo, mapapanood nyo pag nag-subscribe kayo sa akin. Yes po, hopefully you upload this video. Thank you, ha? Thank you. Thank you po. Ayan po mga kaibigan, mga viewers. So ating mga kababayan, aalis po sila ng Pilipinas. Bakit? Maganda po yung sahod sa ibang bansa. So ayan po siya. Hindi na po natin pupuntahan dun sa dulo, Kasi medyo malayo siya. And ito po, pakita ko po muli.
yan po yung loob o kabuuan, ika nga yung compound nitong Dolomite Beach. So yan po siya. Okay po, thank you. Ayan po mga kaibigan, mga viewers, sana po nagustuhan niyo itong video ito. Ito po yung update dito sa Dolomite Beach, and matagal-tagal rin po tayo hindi nakabalik dito. I think mga 2 or 3 months po na talagang ika nga dapat bibisitahin din natin ito once in a while, Kaya ang masasabi ko po, dati pa rin po siya medyo may konting lang, mga kalat-kalat, pero sa tingin ko aalamin ko doon sa gwardiya dito kung anong oras yung paglilinis, dahil ika nga ayoko naman sabihin na ang dumi ngayon. So meron lang pong mga kalat, hindi po totally marumi, and ayan po, sana po ay suportahan nyo ang aking YouTube channel, and ayan, pag-iigihin po natin yung ating mga susunod na mga video, ginagawa ko po kasi yung aking video assorted po, lahat lang kung ano yung maisipan ko, and pero more on po tayo ika nga yung mga updated tayo, mag-update tayo sa mga kaganapan po sa ating gobyerno, sa ating bansa, sa ating kasalukuyang daloy ng politika, na medyo pero pong sigalot at medyo merong kaguluhan, nagkakawatak-watak po sila. Pangalawa po, maraming salamat po sa suporta sa aking Mundo Channel. God bless you more. Thank you. Salamat. Someday everything will be okay.